Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagbalik ni Amara sa Maynila matapos ang matagumpay na proyekto kasama ang Velor Fragrance House, hindi niya maiwasang mapaisip. Mula pa noong gabi ng paglulunsad ng pangunahing tindahan ng Velor, wala na siyang narinig ni isang personal na salita mula kay Maxwell. Hindi matapos ang kanilang sayaw noong gabing iyon. Hindi matapos nitong hawakan ang kanyang kamay at hindi kailanman binitiwan. Hawak nito ang kanyang kamay hanggang sa makarating sila sa sasakyan at maging sa buong biyahe nila patungong Uetliberg. Para bang bigla na lamang itong naglaho. Lahat ng email at bawat update na natanggap niya mula noon ay dumaan lamang kay Ginoong Javier, ang punong opisyal sa operasyon ng Venture and Corporation na madalas na kumakatawan kay Maxwell sa mga usaping pangnegosyo. Hindi ka ba niya na-text? O natawagan man lang? Kahit minsan. Tanong ni Miranda isang hapon habang nakahilata sa sala ng apartment ni Amara. Umiling si Amara. Akala ko pa naman may nangyari sa inyong dalawa noong gabing iyon, panunukso ni Miranda habang may mapang-alam na ngiting sumisilip sa kanyang mga labi. Pabirong kinurot ni Amara ang tagiliran ng kaibigan, dahilan upang mapasigaw ito ng mahina bago kapwa sila matawa. Siguro masyado lang akong nag-iisip. Malamang naging mabait lang siya dahil empleyado niya ako. Tulad nga ng sinabi niya noon. Gusto niyang nakatuon ng husto ang kanyang mga tauhan sa mahahalagang proyekto, ang angatwiran ni Amara habang pilit na pinapakalma ang sarili niyang mga pagdududa. Tinaasan siya ni Miranda ng isang kilay. Tinulungan kanyang makapiling muli ang anak mo sa Switzerland. Naglaan pa siya ng abogado mula sa Escudero Group para ipaglaban ang kaso mo sa kustodya ni Lucas. Hindi iyan tunog ng isang taong pinananatili ka lang na nakatuon sa trabaho. Miranda. Siya ang bayani sa kwento mo, madramang pahayag ni Miranda. Ang prinsipe na dumating upang iligtas ka. Napailing si Amara, ngunit hindi niya napigilan ang bahagyang pag-init ng kanyang mga pisngi sa sinabi ng kaibigan. Gayunman, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maitanggi na may bahagi sa kanya na lihim na umaasang tama si Miranda. Natawa si Amara at pabirong hinampas si Miranda ng isang unan. Seryoso ako, Amara. Sa tingin ko talagang gusto ka niya. Sapat na ang mga ginawa niya para patunayan iyon, giit ni Miranda. Kung ganoon, bakit siya bigla na lang nawala? Bakit siya nanahimik matapos ang gabing iyon? Nasa Maynila na ulit ako, habang siya naman ay nasa Sydney at abala sa pamamahala ng mga negosyo ng Escudero Group doon. At hanggang ngayon, wala pa rin akong natatanggap na kahit isang salita mula sa kanya, mahina ngunit mabigat na saad ni Amara. Baka naman talagang abala lang siya. Bakit hindi ikaw ang unang mag-text? Mungkahi ni Miranda. At ano ang sasabihin ko? Hello, Ginoong Escudero, bakit parang iniwasan mo ako matapos tayong magsayaw at magkahawak kamay sa ilalim ng mga bituin? Iyan ba talaga ang itatanong ko sa kanya? Tuyong tugon ni Amara. Walang emosyon na tumango si Miranda. At huwag mong kalilimutan. May kasintahan na siya, dagdag ni Amara sa mahinang tinig. Ay, oo nga pala. Palagi kong nakakalimutan ang bahaging iyon pag-amin ni Miranda. At hindi ko itatayo ang sarili kong kaligayahan sa luha ng ibang babae, Miranda. Naranasan ko na ang sakit na iyon. Alam ko kung gaano kasakit iyon, sabi ni Amara, habang nababakasan ng matinding damdamin ang kanyang tinig. Napabuntong hininga si Miranda at bahagyang lumapit sa kanya. Sige na nga, kalimutan muna natin si Escudero. Kung talagang may malasakit siya sa'yo, makakahanap siya ng paraan upang bumalik sa buhay mo. Pero sa ngayon, sasama ka sa akin at kay Justin ngayong katapusan ng linggo. Napasingkit si Amara. At saan naman tayo pupunta? Mahigit 1 taon ka nang walang karelasyon. Gusto ni Justin na ipakilala ka sa isang tao. Isang blind date. Taas kilay na tanong ni Amara. Tawagin mo man kung ano ang gusto mo. Sumama ka lang. Makakilala ka ng mga bagong tao at magkakaroon ng mga bagong kaibigan,
pangumbinsi ni Miranda habang ibinibigay ang kanyang pinakamahusay na mukhang nakikiusap. Mahinang natawa si Amara at sa huli ay tumango rin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na naging mabait lamang si Maxwell sa kanya upang mas makapagtuon siya ng pansin sa kanyang trabaho. Nakipagkita na rin sa kanya ang abogado ng Escudero Group hinggil sa usapin ng kustodya ni Lucas. Si Binibining Dorothy Huarte, isang tanyag na abogado na kilala sa halos hindi kailanman natatalo sa mga kasong hinahawakan nito, ay nagbigay ng katiyakan kay Amara na malaki ang posibilidad niyang makamit ang pinagsasaluhang legal at pisikal na kustodya kay Lucas. Naipadala na rin ito ang opisyal na abiso kay Ethan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam si Amara ng munting pag-asa. Pag-asa na balang araw, hindi na niya kailangang magpaalam sa kanyang anak sa pagtatapos ng bawat pagbisita. Pag-asa na muli niyang makakasama si Lucas bilang isang tunay na ina. Hindi lamang bilang isang panauhin sa buhay nito. Huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Inayos na ni Ginoong Escudero ang lahat. Maaari mong dalawin si Lucas sa kanyang boarding school anumang oras na nais mo. Sisiguraduhin ko rin na magiging maayos at mabilis ang buong proseso, sinabi noon ni Dorothy sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling sumiklab ang pag-asa sa dibdib ni Amara. At dahil doon, labis ang kanyang pasasalamat kay Maxwell, kahit patila pinili na nitong ilayo ang sarili mula sa kanya. Nang banggitin ni Dorothy na maaari niyang gamitin anumang oras ang isang pribadong eroplano, magalang na tumanggi si Amara. Para sa kanya, labis na iyon at hindi kinakailangan. Tutal, isa lamang naman siyang empleyado. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang tahimik na kaisipang pilit na sumusulpot. Napakasobra ng mga ginagawa ni Maxwell para lamang sa isang amo at isang karaniwang tauhan. Huwag kang mag-isip ng labis, Amara, mahina niyang paalala sa sarili. Dumating ang katapusan ng linggo. Sabay-sabay na dumating sina Amara, Miranda at Justin sa isang marangyang restoran. Mula pa lamang sa sandaling makapasok siya, nabihag na ang kanyang paningin. Ang malalaking kristal na chandelier sa kisame ay nagkakalat ng liwanag na tila mga bituing bumabagsak mula sa kalangitan. Ang mga ginintuang salamin ay nakahanay sa mga dingding, habang ang banayad na himig ng isang love string quartet ay marahang pumupuno sa hangin. Kumikinang ang sahig na marmol sa ilalim ng kanyang mga takong, at ang mga upuang nababalutan ng pelus, kasama ng mga mesang pinapailawan ng kandila, ay nagbibigay sa lugar ng isang matalik ngunit hindi maikakailang marangyang kariktan. Nasisiyahan ka ba sa hapunan sa ngayon? Tanong ng isang tinig. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang lalaking nakasuot ng malinis at maayos na puting uniforme. Isang chef. Tony. Masiglang bulalas ni Justin bago ito niyakap ng mahigpit. Lumiliwanag pa rin ang mukha mo kapag nakikita mo ako, biro ni Tony na may magaan na tawa. Napangiti si Justin. Sigurado akong kilala mo na ang kasintahan ko na si Miranda. At ito naman. Nakangiting dagdag niya habang itinuro si Amara. Ito ang matalik niyang kaibigan, si Amara. Sa loob ng isang maikling sandali, tila natigilan si Tony. Nakatitig lamang siya kay Amara. Para bang ang buong mundo sa kanilang paligid ay naglaho at silang dalawa na lamang ang natira. May kung anong damdaming dumaan sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi agad mabigyang pangalan. Iniabot niya ang kanyang kamay. Nang tanggapin iyon ni Amara, bahagyang nagtagal ang kanilang pakikipagkamay ng higit sa karaniwan. Halos nag-aalinlangan ang kanyang paghawak na para bang may bahagi sa kanya na nag-aatubiling bitawan ito. Ikinalulugod kitang makilala, Amara, mahinahon niyang sabi. At sa paraan ng kanyang pagtitig, tila hindi lamang iyon simpleng pagbati. Tila may kung anong bagay na matagal na niyang hinahanap. At ngayon lamang natagpuan. Nakasuot si Amara ng isang payak, ngunit napakapinong damit. Ang malilinis nitong tabas ay marahang sumasabay sa bawat galaw niya, na tila likas na bahagi ng kanyang pagkatao. Sumasalo ang tela sa ginintuang liwanag mula sa mga chandelier, na nagbibigay sa kanya ng isang tahimik at likas na kariktang hindi na nangangailangan ng anumang palamuti. Mahinhin ang kanyang ngiti. Simple, halos mapagkumbaba. Ngunit sapat iyon upang mapalambot ang kanyang buong anyo sa paraang mahirap alisin sa paningin. May payapang ningning sa kanyang mga mata, matatag ngunit hindi naghahangad ng pansin.
Isang uri ng kinang na nananatili sa alaala ng mas matagal kaysa sa mismong sandali. Ikaw ay napakaganda, mahina at taimtim na saad ni Tony. Magalang nang umiti si Amara. Hindi naman talaga. Marahil ay dahil lang sa ilog dito sa loob, sagot niya. Umupo si Tony sa katabing upuan niya. Ikaw ba ang chef dito? Tanong ni Amara. Hindi lang siya chef. Siya ang may-ari ng lugar na ito, sabad ni Justin. Talagang kahanga-hanga, tapat na tugon ni Amara, tunay na napukaw ang kanyang interes. Wala naman iyon, kibit-balikat na sagot ni Tony. Mahal ko lang talaga ang pagluluto. Kaya ginawa ko itong propesyon. Sa katunayan, pangalawa na niyang restaurant ito, pagmamalaking dagdag ni Justin. May Michelin star na ang una niyang restaurant. Sigurado akong makakakuha rin ng ganoong pagkilala ang isang ito. Pinapalaki mo lang ang usapan, Justin, natatawang sabi ni Tony. Sa tingin ko naman hindi iyon imposibleng mangyari, mainit na saad ni Miranda. Napakahusay ng lugar na ito. Bahagyang yumuko si Tony bilang pasasalamat. Salamat, Miranda. Natutuwa akong nagustuhan mo. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin at muling huminto kay Amara. Lalong luminaw ang init sa kanyang mga mata at tila hindi niya namalayang naging mas banayad ang kanyang tinig. At ikaw naman, Amara. Ano ang trabaho mo? Nagtatrabaho ako sa larangan ng branding at marketing, sagot niya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ng ilang sandali bago nagpaalam si Tony upang bumalik sa kusina. Ngunit bago siya tuluyang umalis, bahagya siyang yumuko palapit kay Amara. Sana ay muli tayong magkita. Kung gugustuhin mo rin? Mahina niyang tanong. May pag-aatubili sa kanyang tinig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Amara, na para bang naghihintay ng sagot na higit na mahalaga kaysa nararapat. Umiti lamang si Amara. Isang magaan, mabait, at likas na ngiting ibinibigay niya nang hindi na kinakailangang pag-isipan. Ngunit para kay Tony, sapat na iyon upang guluhin ang kanyang katahimikan. May kakaibang ganda sa pagiging payak nito. Isang likas na kagandahang hindi nagsisikap magpahanga, ngunit hindi rin maikakailang nakaakit. Nananatili ang ngiting iyon sa kanyang dibdib ng mas matagal kaysa sa inaasahan niya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natagpuan niya ang sarili na nag-aatubiling alisin ang tingin. Para bang ang simpleng ngiting iyon ay tahimik na gumising sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang nananahimik. Bandang hapon na iyon, biglang nag-vibrate ang telepono ni Amara sa ibabaw ng kanyang mesa. Saglit niyang tiningnan ang screen. Si Ethan. Sandaling nag-alinlangan siya kung hindi na lamang ito pansinin, ngunit bago pa man niya tuluyang mapigilan ang sarili, pinindot na niya ang sagot. Maaari ba tayong magkita mamaya? Hihintayin kita sa kapehan malapit sa opisina mo, marahang sabi ni Ethan sa kabilang linya, mahina at tila nagmamakaawa. Mabilis at malamig ang naging tugon ni Amara. Sige mamaya. At agad niyang pinutol ang tawag bago pa ito makapagsalita muli. Pagkatapos ng trabaho, pumasok siya sa kapehan. Bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng inihaw na kape, at ang banayad na kalansing ng mga tasa at kubyerto sa paligid. Ngunit wala sa mga iyon ang kanyang pinansin. Agad na nahanap ng kanyang mga mata si Ethan na nakaupo sa isang sulok, naghihintay. Bakit? Malamig niyang tanong habang naupo sa upuang kaharap nito. Umorder ako ng iced latte para sa'yo, mabilis na sabi ni Ethan habang bahagyang itinulak ang baso sa kanyang harapan. Pagkatapos ay tila may naalala siyang isa pang bagay at inilahad ang isang bungkos ng mga sunflower. Paborito mo, dagdag niya. Bahagyang natigilan si Amara habang nakatitig sa mga bulaklak, ngunit nanatiling nakapirmi ang kanyang mga kamay. Noon, iyon ang paborito niya. Madalas sabihin ni Ethan na para siyang sunflower. Matangkad, maliwanag at hindi maiiwasang mapansin. Ngunit ngayon, ang pagtingin niya sa mga iyon ay nagdulot lamang ng bigat sa kanyang dibdib. Ang dating itinuturing niyang sagrado ay tila nabahira na ng pait. Bawat alaala ng 9 na taon nilang pagsasama ay tila nadungisa ng pagtataksil. Hindi ko na gusto ang mga ito, malamig na sabi ni Amara, habang ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mga bulaklak patungo sa hindi pa rin ginagalaw na inumin. Lunok ng malalim si Ethan. Pilit niyang pinanatili ang sarili na kalmado, ngunit baka sa kanyang mga mata ang bahagyang pagkadismaya. Alam niyang karapat-dapat siya sa pagkasuklam nito.
Magsabi ka lang kung ano ang gusto mo, mariing sabi ni Amara, habang mahigpit na nakapamiwang ang kanyang mga braso. Nakuha ko na ang abiso mula sa iyong abogado, payak na sagot ni Ethan. Mainam. Kung ganoon, magkikita na lamang tayo sa hukuman. Itinulak niya pabalik ang upuan upang tumayo at umalis, ngunit mabilis na umabot ang kamay ni Ethan at mahigpit. Ngunit hindi marahas. Nahinawakan ang kanyang braso. Amara. Pakiusap. 5 minuto lang. Pakiusap. Basag ang tinig nito. Natigilan si Amara at tinitigan siya. Noon, siya ang lumuluhang nagmamakaawa na huwag siyang iwan nito. At noon, hindi siya pinakinggan ni Ethan. Dahan-dahan, tila labag sa sariling pasya, muling naupo si Amara. Amara, mahal pa rin kita, sabi ni Ethan, mabigat ang emosyon sa boses. Palagi kitang minahal. At alam kong mahal mo pa rin ako. Isang mapait na tawa ang pumunit sa labi ni Amara. Napakatibay naman ng kumpiyansa mo sa sarili. Magulo ang pagsasama ko kay Judy Act. Hindi niya ako nirerespeto. Miss na miss kita. Miss ko tayong dalawa. Umabot si Ethan sa kamay niya, ngunit mabilis itong iniwas ni Amara bago pa man siya mahawakan. Naalala mo ba ang sinabi mo noong iniwan mo ako? Nanginginig ngunit matalim ang tinig ni Amara. Sinabi mong hindi ako sapat. Na hinihila kita pababa. At habang unti-unti akong nawawasak sa pagsisikap kong iligtas ang pagsasama natin, abala ka naman sa pagtataksil sa akin. Akala mo ba hindi ko alam? Pumuti ang mukha ni Ethan. Hindi niya inaasahang sasabihin iyon ni Amara ng direkta. Pasensya ka na, Amara. Naging hangal ako. Dapat pinahalagahan kita, pero hindi ko ginawa. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Magbabago ako. Sunod-sunod at halos nagmamadali ang kanyang mga salita. Inaayos ko na ang lahat ngayon. Hihiwalayan ko si Judy Ann. Pagkatapos, maaari tayong magsimulang muli. Ikaw, ako, at si Lucas. Muli tayong magiging pamilya. Katulad ng dati. Dahan-dahang umiling si Amara. Payapa ang kanyang tinig, halos mapagmahal pakinggan. Ngunit pinal at hindi na mababago. Pamilya. Mahinahon niyang sabi. Hindi ko ipagkakailan na ikaw ang ama ni Lucas, Ethan. Hindi kailanman magbabago iyon. Ngunit ang muling makasama ka sa iisang buhay. Imposible na iyon. Tumayo siya, matatag at walang pag-aalinlangan. Sa akin at kay Lucas na lamang ang buhay mula ngayon. Amara, pakiusap, basag na ang tinig ni Ethan, mas malakas ngayon po ng desperasyon. Mahal kita. Sobra kitang mahal. Humarap si Amara sa kanya sa huling pagkakataon. Malamig ang kanyang mga mata at ang kanyang mga salita ay tila kutsilyong walang pag-aatubili. Mahal? Anong mahal? Mahinahon ngunit matalim niyang sabi. Ethan, hindi ka kailanman nagmahal ng kahit sino. Ang tanging minahal mo ay ang sarili mo. At sa mga salitang iyon, tinalikuran niya ito at lumakad palayo, iniwan siyang mag-isa sa sulok. Sa mesa ay naroon pa rin ang hindi nagalaw na iced latte at ang bungkos ng mga sunflower. Parehong naiwan, unti-unting nalalanta. Katulad ng pag-ibig na minsan ay ipinagwalang bahala niya. Hindi lumuluha si Amara. Wala na siyang luhang maibibigay para sa kanya. Matagal na niyang nailabas ang lahat ng iyon sa mga gabing walang tulog, noong iniwan siya nito na may mga paliwanag na hindi kailanman naging malinaw, noong unti-unting gumuho ang lahat ng pag-asang mahigpit niyang kinapitan sa katahimikan. Ang dating nakakasugat sa kanya ay wala ng kapangyarihan ngayon. Si Ethan ay isa na lamang saradong kabanata. Isang sugat na matagal nang naghilom at natakpan ng peklat. Ang kanyang puso, na minsang naging malambot para rito, ay tuluyan ng tumigas. Anumang lungkot o pag-ibig na minsan niyang naramdaman ay matagal nang naglaho. Kadarating lamang ni Ethan sa villa, bahagyang hinuhubad ang kanyang kurbata habang isinasabit ang kanyang Amerikana. Nasa kalagitnaan siya ng pagbubukas ng butons ng kanyang damit nang putulin ang katahimikan ng isang matalim na tinig. Nagsabi ang iyong personal na katulong na pinuntahan mo ang iyong dating asawa. Malamig na wika ni Judy Ann mula sa kanyang likuran, punang hinala. Natigilan si Ethan, ngunit isang sandali lamang iyon.
Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, walang mababasang emosyon sa kanyang mukha. Alam niyang darating ito. Lahat ay naiulat ng kanyang katulong, at si Judy Ann ay hindi kailanman nagpapalampas ng anumang detalye. Handa na siya. Oo, pantay niyang sagot, kalmado at tila pinag-isipan. Sinabihan ako ng kanyang abogado. Tungkol sa kustodiya ni Lucas. Lumapit si Judy Ann na nakapamiwang, mahigpit ang pagkakakrus ng mga braso. Kinailangan mo pa ba talaga siyang puntahan ng personal? Malamig niyang tanong, may halong pang-uyam sa tinig. Hindi ba't maaari namang ayusin na lamang iyan sa hukuman? Nakita sa kanyang mga mata ang panlalalim ng hinala. Gusto ko lang iligtas siya sa kahihiyan, mahinahong pagsisinungaling ni Ethan habang umiwas ng tingin. Para hilingin sa kanya na bawiin ang kaso. At tanggapin ang katotohanan ng hindi na ito pinalalalim pa. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Judy Ann. Mabilis siyang tumalikod at nagtungo sa banyo, sa kamarahang isinara ang pinto. Ilang sandali pa'y umalinggaw ang tunog ng umaagos na tubig, habang si Judy Ann ay naiwan sa silid, nakatayo at punpa rin ang pagdududa ang mukha. Unti-unting napuno ng singgaw ang banyo, habang nakasandal si Ethan sa lababo, nakatitig sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Patuloy ang pag-agos ng tubig, ngunit hindi pa siya naliligo. Naninigas ang kanyang panga at mabigat ang kanyang paghinga na puno ng pinipigilang pagkayamot. Judy Ann. Laging may tanong. Laging may hinala. Bawat hakbang niya ay tila laging sinusuri, laging binabantayan. Hindi iyon pagsasama ng mag-asawa. Isa iyong pagkakakulong. Hindi siya asawa roon. Isa siyang bilanggo. Nakagapos sa walang katapusang pagdududa at kontrol nito. Marahas niyang pinadaan ang kamay sa kanyang mukha, pilit pinapakalma ang bagyong naggangalit sa loob niya. Ngunit hindi siya pinatahimik ng kanyang isip. Bumalik ito sa alaala ng umagang iyon sa kapehan. Amara. Ibang-iba na siya ngayon. May kung anong pagbabago sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili. Isang lakas, isang tahimik ngunit matalim na apoy sa kanyang mga mata na hindi niya inaasahan. Ang Amara na dating kilala niya ay madaling matitinag sa kanyang mga salita. Ngunit ang Amara ngayon, tiningnan siya na para bang isa siyang estranghero. Isang taong hindi nakarapat-dapat kahit sa awa nito. At alam niya kung bakit. Kasalanan niya. Bawat luha. Bawat pagtataksil. Bawat sugat na iniwan niya sa puso nito. Siya mismo ang nag-ukit ng lahat ng iyon. Humigpit ang hawak ni Ethan sa gilid ng lababo habang ipinikit ang kanyang mga mata. Mahina, halos hindi marinig, bumulong siya sa katahimikan na para bang kausap ang multo nito. Amara, ang lahat ng pagkakamaling aking nagawa. Akin lamang iyon at ako lamang ang dapat magpasan. Ngayon, malinaw na malinaw ko na silang nakikita at wala akong takas sa bigat ng mga ito. Nabulag ako ng ambisyon, hinabol ang mga panandaliang yaman at tagumpay, habang ang tanging tunay na kayamanan. Ang iyong pag-ibig ay tahimik lamang na nasa aking tabi. Sinira ko ang iyong puso. At para roon, tunay akong humihingi ng tawad. Kung maibabalik ko lamang ang panahon, kung muli kong tatahakin ang landas ng ating pag-ibig, iingatan ko ito na parang pinakamahina, ngunit pinakamahalagang bagay sa mundo, at hindi ko hahayaang makawala sa aking mga kamay. Ngayon, sa katahimikan ng aking sariling pag-iisa, ramdam ko ang lalim ng lahat ng aking nawala. Ang iyong presensya, ang iyong pag-aalaga, ang iyong hindi matitinag na pag-ibig. Kahit sa mga panahong hindi ko iyon karapat-dapat. At ngayon ko lamang lubos na naunawaan, huli na ang lahat, kung gaano ka na palaging mahalaga sa akin. Isang panginginig na buntong hininga ang kumawala sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ethan ang bigat ng kanyang sariling pagbagsak. Mas mabigat pa kaysa sa mga pader na tila nakakulong sa kanya. Ang kapaligiran sa silid ng paunang pag-aayos, bago ang paglilitis, ay lalong nagiging mabigat sa bawat lumilipas na sandali. Hindi pa ito formal na laban sa hukuman sa harap ng isang hukom, ngunit ang bigat ng mga nakataya ay kasing bigat na tila nasa loob na sila ng isang aktual na paglilitis. Si Ethan ay tuwid na nakaupo, matigas ang mga balikat, at ang ekspresyon ay tila inukit sa bato. Sa kabilang panig ng mesa, nananatiling kalmado si Amara, ngunit ang kanyang dibdib ay marahang tumataas bumababa. Mga bahagyang panginginig na pilit niyang pinipigilan.
Sa kanyang tabi, binuksan ni Dorothy Huarte ang isang makapal na folder, binuklat ang ilang pahina, at pagkatapos ay marahang isinara ito. Ang mahinang tunog nito ay umalingaw sa silid, tila hampas ng martilyo sa hukuman. Itinuon niya ang kanyang matalim at hindi natitinag na tingin kay Ethan. Ang kliyente ko ay hindi humihiling ng anumang labis, panimula ni Dorothy, kalmado ang tinig ngunit puno ng otoridad. Pinagsamang kustodya. Nararapat lamang na matanggap ni Lucas ang pagmamahal at paggabay ng parehong magulang. Iyan ang pinakapundasyon ng kahilingang ito. Isang mababa at mapait na tawa ang pinakawala ni Ethan, kasabay ng pagkurba ng kanyang labi. Pinagsamang kustodya? Malamig niyang sagot. Nauna nang itinuring ng hukuman na hindi karapat-dapat si Amara. Mas mainam kay Lucas na nasa pangangalaga ko at alam mo iyan. Hindi man lamang kumurap si Dorothy. Bahagya siyang sumandal sa kanyang upuan at maingat na pinagdikit ang kanyang mga kamay. Lumambot ang kanyang tinig, ngunit lalo lamang itong naging mabigat. Isang uri ng bigat na higit pa sa sigaw o galit. Kung iyan ang iyong ipipilit, Ginoong Mendoza, magpapatuloy tayo sa paglilitis. Ngunit kailangan kong ipaalala sa inyo. Bawat salita ay bumabagsak ng maisinadyang bigat, tila bawat isa ay isang direktang hagupit. May hawak pa rin kaming ebidensya ng iyong pagtataksil sa panahon ng iyong pagsasama kay Amara, at handa kaming magpasaksi kung sakaling umabot ito sa bukas na hukuman. Ang bagay na iyan lamang ay sapat ng magsalita ng malakas. Hindi tungkol sa katatagan, kundi sa pagwawalang bahala sa mismong pundasyon ng pamilya. At ang mga hukom ay hindi madaling nagbubulag-bulagan sa ganitong uri ng paulit-ulit na pattern. Isang bahagyang paggalaw ng kalamnan ang gumuhit sa panga ni Ethan. Ang kanyang mga daliri ay marahang kumatok sa mesa. Walang tunog, ngunit kapansin-pansin ang tensyon na hindi niya namamalayan. Lumamig pa ang tinig ni Dorothy, bawat pantig ay tila hinasa na parang talim. At syempre, ang reputasyon ay isang marupok na bagay. Sa inyo, Ginoong Mendoza. At sa inyong asawa na si Judy Ann Montenegro. Isang pangalang palaging laman ng mga magasin sa pananalapi at kolumnang lipunan. Isang pagbubunyag sa hukuman, isang eskandalong headline. Hindi kakailanganin ng marami upang lamunin kayo ng buo ng media. Bumigat at tila sumikip ang katahimikan sa loob ng silid. Napatingin si Amara kay Ethan, tila sinusubukang hanapin ang kahit kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ngunit nanatili itong walang mababasang emosyon. Gayunman, ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang salita. Sa wakas, ang abogado ni Ethan na nakaupo sa kanyang kanan ay bumasag sa katahimikan. Umayos ito ng upo, tumikhim, at nagsimulang maglahad ng maingat na pagtutol. Sinubukan nitong siraan ang direksyon ng argumento ni Dorothy, at ipawalang bisa ang kaugnayan ng mga nakaraang pagtataksil sa kasalukuyang usapin. Ngunit bawat punto nito ay mabilis. Halos walang kahirap-hirap na sinasagot at pinabubulaanan. Si Dorothy ay tila inaasahan na ang bawat galaw, parang matagal na niyang nakita ang buong laro bago pa man maipwesto ang unang piyesa sa mesa. Ang dapat sana ay matibay na depensa ay unti-unting nagkawatak-watak, at ang kumpiyansa ng panig ni Ethan ay dahan-dahang naubos. Sa oras na muling isinara ni Dorothy ang kanyang folder, ganap nang nagbago ang balanse sa loob ng silid. Hindi pa pumapayag si Ethan. Hindi pa. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay dala ang bigat ng isang lalaking napipigilan na, at unti-unti nang naubusan ng mga pagpipilian na handa niyang aminin. Tahimik na napangiti si Amara sa pag-usad ng kaso sa kustodya ni Lucas, ngunit sa kabila nito ay nanatiling nakasabit sa kanyang isipan ang mga tanong tungkol kay Maxwell. Kahit papatuloy na lumilitaw ang kanyang pangalan sa mga email ng kumpanya, isang buwan na mula nang bumalik siya sa Maynila. At hindi na ito muling nagpakita ni isang beses. Piyak niyang pinanatili ang maliit at mapait na ngiti. Isang pagkadismayang maingat na ikinubli sa likod ng kanyang kalmadong anyo. Marahil ay masyado lamang siyang nag-isip. Masyado niyang inasam ang isang bagay na wala naman talaga. Si Maxwell, sa simula pa lamang, ay isang kasamahan lamang. Isang empleyado. At lahat ng kanyang mga kilos, kahit gaano pa iyon naging maingat at tila personal, ay marahil simpleng paraan lamang upang mapanatili siyang nakatuon sa trabaho. Wala nang higit pa roon. Dahil dito, tinanggap ni Amara ang paanyaya ni Tony na maghapunan, 2 linggo matapos ang una nilang pagkikita.
Noong hapon na iyon, lumabas siya mula sa kanyang opisina at agad niyang nakita si Tony na naghihintay sa ibaba ng gusali ng Venture and Corporation, nakasandal ng bahagya sa isang makintab na sports car. Parang ang isang chef ay kumikita ng malaki, pabirong sabi ni Amara habang inaangat ang kilay. Hiniram ko lang ang sasakyang ito para isipin mong mas astig ako kaysa sa totoo, sagot ni Tony sabay kindat. Sa totoo lang, ang bangko pa rin ang paborito kong mamumuhunan. Napatawa si Amara at umiling. Isang chef na may taste at may sense of humor pa. Delikadong kombinasyon. Binuksan ni Tony ang pinto ng sasakyan para sa kanya na may mala seremonyang galaw. Kasama lahat yan sa charm package. Ngayon, maghanda ka na. Magugulat ka, sabi niya na may kumpiyansang ngiti. Pagkasakay nila, inabot niya ang isang bungkos ng bulaklak. Bulaklak para sa isang magandang babae, mahina niyang sabi habang tinititigan siya. Bahagyang yumuko si Amara at marahang hinaplos ang mga talulot gamit ang kanyang labi. Salamat! Ang sweet naman, tugon niya. Sweet lang. Akala ko unforgettable ang target ko. Pero tatanggapin ko na lang ang sweet bilang consolation prize, biro ni Tony. Actually, akin ang sasakyang ito, dagdag pa niya habang umaandar sila, may ngiti sa labi. Mahilig ako sa kotse kaya binili ko ito. Pero ito lang talaga ang isa kong pag-aari. At mukhang hinuhusgahan pa rin ako ng bangko. Napatawa si Amara. Sa tingin ko, maayos naman ang paghawak mo sa iyong mga ari-arian. Karapat-dapat ka ng gantimpala sa lahat ng pagsisikap mo. Eksakto, sagot ni Tony. At ngayong gabi, bahagi ka ng gantimpalang iyon. Ang pribadong pakikipagtipan ay dapat may pribadong karangyaan. Makalipas ang maikling biyahe, dinala niya si Amara sa isang rooftop terrace sa isang hotel sa Maynila, nakatago mula sa ingay ng lungsod sa ibaba. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga bituin sa malawak na kalangitan. Sa gitna ng terrace ay naroon ang isang mesang para sa dalawa, naliligo sa malambot na liwanag ng mga fairy lights at kandilang marahang kumikislap. May mga bulaklak na maingat na inayos sa paligid, nagbibigay ng banayad at romantikong halimuyak sa buong lugar. Ginawa mo ba lahat ito? Tanong ni Amara, namimilog ang mga mata habang halos hindi na niya mapigil ang tawa. Sinabi ko na sayo. Layunin kong mapahanga ka. Mahalaga ang unang impresyon at ang pangalawa mas maganda kapag may kasamang alak, sabi ni Tony habang may mapanuksong ngiti sa labi. Ikaw ang nagluto ng lahat ng ito. Gulat na tanong ni Amara. Siyempre. Nakikipag-date ka sa isang chef. Masyado namang malupit kung itatago ko ang mga talento ko, tugon niya, bahagyang nanunukso ang tono, ngunit may init na nagpapagaan sa pakiramdam ni Amara. Napansin ni Amara ang paraan ng pagdadala ni Tony sa sarili. Relax, ngunit buong-buo ang atensyon sa kanya. Iba ka pala kapag wala kang chef uniform, mahina niyang biro. Ngumiti si Tony. Nakasuot siya ng simpleng long-sleeved shirt na bahagyang naka-roll up hanggang siko, at ang ilang buton sa itaas ay nakabukas, bahagyang nagpapakita ng kanyang dibdib. Ang natural na ayos nito ay lalong nagbigay sa kanya ng isang likas na karisma. Relax, ngunit hindi maikakailang kaakit-akit. Kahit sa simpleng kasuotan, hindi maalis ang tingin ni Amara sa kanya at hindi niya napigilang mapangiti. Iba? Aba, mas delikado na ako ngayon. Pero kung hahayaan mo, sabi niya na may pabirong seryosong ekspresyon, pero kung gusto mo, maaari ko ring isuot ang uniform ko sa susunod. Para opisyal kong mapasa iyo ang puso mo. Napatawa ng malakas si Amara. Delikado? Tony, sa totoo lang, ikaw ay puro charm at kalokohan lang. Lumapit ng bahagya si Tony, lumambot ang kanyang tinig, ngunit nanatiling mapanukso. Tatanggapin ko iyan bilang papuri. Ang signature dish ko ay kalokohang may charm. Pinakamainam na ihain kasama ng tawa. Ganyan ba talaga ang lahat ng mga date mo? Mga espesyal na hapunan, pribadong rooftop. Tanong ni Amara, may bahid ng kuryosidad sa kanyang mga mata. Hindi, mabilis na sagot ni Tony na may ngiti. Karaniwan, sa restaurant lang ako nagdadala. Pangalawang date. Street food sa tabing kalsada, kasi. Naubos na sa unang date ang budget, dagdag niya habang tumatawa. Isang payak na lakad pero tapat. At syempre, kadalasan pagkatapos noon nawawala na sila. Wala nang balita.
hindi na tumatawag. Para silang naglaho na parang mahika, sabi niya, sabay kibit-balikat na may pabirong lungkot. Pero para sa akin, ang gabing ito ay isang tagumpay. Sa kusina at sa pag-ibig. Fairy lights, bulaklak, at pribadong rooftop. Kasama lahat. Napatawa si Amara ng muli, magaan at puno ng aliw. Ang katatawanan ni Tony, na halong banayad na romansa at pagiging mapaglaro, ay tila natural lamang. Unti-unting naglaho ang tensyong ilang linggo niyang dala sa bawat tawa at panunukso nito. Kung ganoon, para sa pangalawang date natin, street food ang aasahan ko, tama? Pabiro niyang tanong habang nakangiti pa rin. Eksakto, sagot ni Tony. Pero sana, wag mo naman akong i-host pagkatapos ng street food date natin. Kung gayon, pumapayag ka na sa pangalawang date sa akin. Tanong niya, kumikislap ang mga mata sa ilalim ng mga ilaw ng fairy lights. Napatawa muli si Amara, hinayaan ang tawang iyon na sumabay sa hangin ng gabi. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila gumaan ang kanyang dibdib. Ang gabi ay sa kanila lamang. Puno ng liwanag, tawanan, at dahan-dahang umuusbong na damdaming hindi pa nila lubos na nauunawaan, ngunit kapwa nila nararamdaman. Isang linggo matapos ang kasunduang napagkasunduan sa paunang paglilitis, biglang sumulpot si Ethan sa pintuan ng bahay ni Amara. Maaari ba akong pumasok? Mahina ang kanyang tinig, halos nagmamakaawa. Tiningnan siya ni Amara at agad niyang naramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Pakiusap. Pagsusumamo ni Ethan. Matapos ang mahabang buntong hininga, bahagya siyang tumabi upang bigyan ito ng daan. Tahimik na pumasok si Ethan at napatingin sa paligid ng sala. Ang lugar kung saan dating paikot-ikot na tumatakbo si Lucas, kung saan magkasama nilang hinahabol ito ni Amara, habang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga tawanan sa buong bahay. Sa isang iglap, nilamon siya ng mga alaala. Maupo ka, putol ni Amara sa kanyang pagninilay. Tahimik siyang sumunod at naupo sa tapat nito. Ano ang kailangan mo, Ethan? Matalim ngunit matatag na tanong ni Amara. Gusto kong bawiin mo ang kaso para sa kustodya. Napatawa si Amara ng mapait. Natatakot ka bang kapag umabot tayo sa korte, masisira ang reputasyon mo at ng asawa mo? Natatakot ka bang mabunyag ang pagtataksil ninyo? Hindi iyon ang dahilan, Amara. Kailangan ko lamang ng kaunting panahon, mabilis na sagot ni Ethan, bakas ang desperasyon sa kanyang tinig. Panahon? Para saan? Para matapos ko ang sinimulan ko. May ginagawa akong isang bagay. Para sa kinabukasan natin. Kapag natapos iyon, ipinapangako kong hihiwalayan ko si Judy Ann. Magiging magkasama tayong muli. Makakasama natin si Lucas. Katulad ng dati. Biglang tumayo si Amara. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib sa matinding emosyon. Wala akong interes sa sinasabi mo. Maaari ka nang umalis. Mabilis siyang nagtungo sa pinto. Agad namang humarang si Ethan. Pakinggan mo muna ako, Amara. Ganyan din ba ang sinabi mo noon? Sinabi mo rin ba sa ibang babae na iiwan mo ako, na kailangan mo lang ng panahon upang ayusin ang lahat? Iyan ba ang mga salitang binitiwan mo noon, Ethan? Nabasag ang kanyang tinig, at ang mga luhang matagal niyang pinigilang pumatak ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng pagtataksil, Ethan. Alam ko ang sakit ng mawalan ng lahat. Ang nag-iisa kong anak ay nawala sa akin. Ang mga pangarap ko, ang karera ko. Isinuko ko ang lahat para sa iyo. Dahil mahal kita. Ngunit kailanman ay hindi ako naging sapat para sa iyo. Napailing siya habang nanginginig ang buong katawan sa bigat ng sakit at dalamhating matagal na niyang kinikimkim. Hinding-hindi ko hahayaang maranasan ni Judy Ann ang pinagdaanan ko. Kung mayroon kayong problema sa isa't isa, kayo mismo ang mag-ayos niyan. Huwag kang mandamay ng ibang tao. At kung tuluyan mang masira ang pagsasama ninyo, pananagutan mo iyon. Kabiguan mo iyon bilang asawa. Wala nang iba pang dapat sisihin. Mariing binuksan ni Amara ang pinto. Hindi ko babawiin ang kaso. Magkita na lamang tayo sa hukuman. Nanatiling nakatayo si Ethan sa may pintuan. Nakaukit sa kanyang mukha ang matinding pagsisisi. Paumanhin, Amara. Lubos akong nagsisisi.
Nagniningning sa luha ang mga mata ni Amara habang tinitigan siya sa huling pagkakataon. Paumanhin? Naaalala mo ba ang sinabi mo noong araw na iniwan mo ang bahay na ito? Sinabi mong huwag na huwag kitang patatawarin. Na hindi mo iyon karapat-dapat. At kahit karapat-dapat ka man, ayaw mo pa rin itong tanggapin. Naaalala mo pa ba iyon, Ethan? At sa mga salitang iyon, mariing isinara ni Amara ang pinto sa kanyang harapan. Bahagyang umugong ang silid-pulong sa mahihinang tunog ng mga laptop at mga papel na inaayos sa mesa. Nakaupo si Amara sa mahabang mesang salamin katabi ni Zach Javier, ang punong opisyal sa operasyon ng Venture and Corporation, habang ang iba pa nilang kasamahan ay nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng silid. Muling nabuhay ang malaking screen sa dulo ng mesa. Unang lumitaw ang mga pamilyar na mukha mula sa Velour Fragrance House ng Switzerland. Magagalang silang umiti habang binabati ang lahat. Kasunod nito, bumukas ang isa pang hanay ng mga video window. Ipinakilala ang elegante at propesyonal na mga kinatawan ng Bahay ng Liwanag, isang maalamat at tanyag na fashion house mula sa Paris. Isang alon ng pananabik ang dumaloy sa buong pangkat ng Venture and Corporation. Dahil sa labis na kasiyahan ng Velour Fragrance House sa naging tagumpay ng kanilang nakaraang proyekto, kasama ang Venture and Corporation, inirekomenda nila ang ahensya sa Bahay ng Liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, may espesyal silang kahilingan. Si Amara mismo ang nais nilang mamuno sa buong kampanya. Ang pagkatiwalaan sa pangangasiwa ng marketing para sa dalawang pandaigdigang tatak na kapwa kinikilala at iginagalang sa kanilang industriya. At higit pa rito, dalawang pangalan na magsasanib puwersa sa kauna-unahang pagkakataon. Ay isang napakalaking karangalang bihirang mapunta sa sinuman. At pagkatapos, lumitaw ang kanyang mukha sa screen. Si Maxwell. At sa isang iglap, tila tumigil ang pag-inog ng mundo ni Amara. Lumaktaw ang tibok ng kanyang puso bago ito nagsimulang kumabog ng napakabilis. Halos 3 buwan na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. Nasa Sydney si Maxwell. Bahagyang tanaw sa malabong likuran ng kanyang video frame ang tanawin ng lungsod at ang matatayog nitong gusali. Hindi mabasa ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kalmado. Halos malamig. Walang kahit katiting na bakas ng pagkilala ang dumaan sa kanyang mga mata. Tahimik na inayos ni Amara ang kanyang mga tala, pilit pinatatatag ang mga kamay na bahagyang nanginginig. Nagsimula ang pagpupulong. Professional. Maayos. Nakatuon sa layunin. Ipinaliwanag ng Velour ang kanilang pananaw para sa proyekto. Ibinahagi naman ng Bahay ng Liwanag ang matapang at makabagong direksyong nais nilang tahakin. Nagbigay rin si Zach ng ilang mahahalagang mungkahi hinggil sa estratehiya. Ginampanan ni Amara ang kanyang tungkulin ng buong husay. Inilahad niya ang kanyang presentasyon ng may kumpiyansa at katumpakan, at ni minsan ay hindi ipinahalatang may unos na nagngangalit sa kanyang kalooban. Si Maxwell naman ay nagsasalita lamang kapag kinakailangan. Maingat! Sinusukat ang bawat salita. At laging walang kinikilingan. Makalipas ang 1 oras, unti-unti nang nagtatapos ang pagpupulong. Isa-isang nagpaalam at nag-log out ang mga ehekutibo mula sa Velour at Bahay ng Liwanag, hanggang sa tanging ang Venture and Corporation at si Maxwell na lamang ang natira sa screen. Pagkatapos ay pinutol ng tinig ni Maxwell ang katahimikan. Maaari ko bang makausap si Binibining Cruz? Kaming dalawa lamang. Saglit na napatingin si Zach kay Amara, wari sinusukat ang magiging reaksyon nito bago marahang tumango sa kanilang pangkat. Bigyan muna natin sila ng sandali. Marahang kumaluskos ang mga upuan habang itinutulak pa atras. Isa-isang lumabas ang lahat sa silid hanggang sa si Amara na lamang ang naiwan, kaharap si Maxwell sa magkabilang panig ng digital na agwat na naghihiwalay sa kanila. Sa loob ng ilang sandali, walang sinuman ang nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila mas malakas pa kaysa anumang salitang maaaring bigkasin. Sa wakas, si Maxwell ang unang bumasag nito. Kumusta ka, Amara? Mahina ngunit matatag niyang tanong, habang nananatiling hindi mabasa ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Ang proyektong ito, pantay na saad niya, ay hindi katulad ng alinmang nahawakan natin noon. 2 sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng karangyaan ang nagtitiwala sa Venture and Corporation para sa kanilang imahe. Kailangan kong ibigay mo ang pinakamahuhusay mong kakayahan.
Napanikip ang lalamunan ni Amara, ngunit nagawa pa rin niyang bahagyang tumango. Siyempre, marahang nagbuga ng hininga si Maxwell, at sa unang pagkakataon ay tila bahagyang nabasag ang kanyang matatag na anyo. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita, mas mahina ang tinig, halos parang nag-aatubili. Kumusta ka na? Natigilan si Amara. Saglit na nahinto ang kanyang paghinga. Hindi niya iyon inaasahan. Lalo na mula kay Maxwell. Mabuti naman ako, marahan niyang tugon. Bahagyang tumango si Maxwell. Sa loob ng ilang sandali, nagkatitigan lamang sila sa magkabilang panig ng screen. Lumawig ang katahimikan sa pagitan nila, mabigat sa lahat ng mga salitang hindi kailanman nasabi. Pagkaraan, umiwas ang tingin ni Maxwell. Iyon lamang. Paalam, binibining Cruz. At tuluyang nagdilim ang screen. Sa loob ng mahabang sandali, nanatiling nakaupo si Amara, tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Bahagyang nanginginig ang refleksyon niya sa madilim na monitor sa kanyang harapan. Binalot siya ng katahimikan. Ngunit sa kanyang dibdib, dumadagundong ang tibok ng kanyang puso na tila sapat upang punuin ang buong silid. Parang maging ang oras ay pansamantalang tumigil sa pag-usad, na para bang malupit na ipinapaalala sa kanya kung gaano pa rin siya kahina sa harap ni Maxwell. Kahit pa isang kumikislap na screen lamang ang namamagitan sa kanila. Trabaho ito. Mag-focus ka sa proyekto. Hindi kay Maxwell. Huwag mong hayaang muling magbalik ang mga damdaming matagal mo nang pilit inililibing. Ngunit tumangging sumunod ang kanyang puso. Alam niyang bawat salitang binitiwan nito, bawat bahagyang pagbabago sa tono ng boses, bawat munting galaw na nasaksihan niya sa tawag na iyon, ay mananatili sa kanyang isipan sa buong maghapon. Nanatiling kalmado si Maxwell. Hindi mabasa ang kanyang mukha. At iyon mismo ang lalong nagpahirap na unawain siya. Pinilit siya nitong suriin ang bawat tingin, bawat kilos, bawat himig ng kanyang pananalita. Marahan siyang huminga ng malalim. Piliting pinatatag ang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsimula na namang mabasag ang mga pader na matagal niyang itinayo upang ilayo ang sarili kay Maxwell. Trabaho. Bahay ng liwanag. Velour Fragrance House. Napakalaking oportunidad nito. Hindi ko hahayaang gambalain ni Maxwell ang aking focus. Gayunpaman, hindi maikakaila ni Amara na may isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao na tumutugon pa rin sa presensya nito. Ngunit sa pagkakataong ito, buo na ang kanyang pasya. Hindi niya hahayaang kontrolin ng mga damdaming iyon ang kanyang mga kilos. Matagal na niyang ikinandado ang mga emosyong iyon sa kaibuturan ng kanyang puso, mahigpit na pinipigil ng katwiran at pananagutan. Isa lamang si Maxwell sa napakalawak na tanawin ng kanyang propesyon at karera. At hindi niya hahayaang ang iisang bahaging iyon ang magpalabo sa kanyang pananaw. Sumandal si Maxwell sa kanyang upuan habang nakatitig sa monitor na ngayon tuluyan ng nagdilim. Ngunit ang alingaw ng tinig ni Amara ay nanatili sa kanyang isipan ng mas matagal kaysa sa kanyang inaasahan. Marahan niyang hinaplos ang kanyang buhok at nagpakawala ng isang halos hindi mapansing buntong hininga. Sa loob ng halos 3 buwan, sinadya niyang lumayo sa Maynila. Pinangangambahan niyang ang naudlot nilang kasunduan sa pagpapakasal ni Cassandra ay maging paksa ng usap-usapan sa mundo ng negosyo at laman ng mga kolum ng tsismis. Sa utos ng kanyang ama, itinalaga siya sa Sydney. At buong pagsunod niya iyong tinanggap. Alam niyang kahit walang anumang kinalaman si Amara sa pagkasira ng kanilang relasyon ni Cassandra, hindi maiiwasang pagdugtong-dugtungin ng media ang mga pangyayari. At kapag nangyari iyon, si Amara rin ang maaaring madamay. Kaya pinili niyang lumayo pansamantala. Pinili niyang hayaang humupa muna ang ingay ng mga haka-haka at usap-usapan. Ngunit nang makita niya ang mukha nito sa screen ilang sandali lamang ang nakalipas, may kung anong gumising sa loob ng kanyang dibdib. Isang pananabik. Isang kirot na hindi niya inaasahang mararamdaman. Bigla niyang ninais na sumakay sa susunod na eroplanong patungong Maynila. Ninais niyang makita si Amara. Mayakap ito. At maramdaman ang payak, ngunit napakahalagang kapanatagang dulot ng presensya nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay bago marahang nagbuga ng hininga. Pasensya. Iyon ang paulit-ulit niyang paalala sa sarili. Pasensya, Maxwell. Darating din ang tamang panahon.
Hindi alam ni Maxwell kung ano ang tunay na nararamdaman ni Amara, at wala rin namang ideya si Amara sa unos na naggangalit sa loob niya. Sa bawat tibok ng kanyang puso, iisa lamang ang katotohanang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Miss na miss niya ito. Higit pa sa kaya niyang aminin. At habang lalo silang nagkakalayo, lalo lamang tumitindi ang pananabik na iyon. Kahit mula sa malayo, hindi niya inalis ang kanyang atensyon sa usapin ng kustodya para sa anak ni Amara na si Lucas. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa larangan ng batas, tiniyak niyang nananatiling masigasig at maingat si Dorothy sa paghawak ng kaso. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin iyon, ngunit nais kong pumanig ang magiging resulta kay Binibining Cruz. Huwag mo akong bibiguin. Iyon ang mariin niyang naging bilin. Ano man ang layo nilang dalawa sa isa't isa, nagpasya na si Maxwell na protektahan si Amara. Babantayan niya ang buhay nito. Ang kaligayahan nito. Kahit palibu-libong milya ang naghihiwalay sa kanila. Nakaupo si Cassandra sa gilid ng kanyang kama sa maluwang niyang silid sa Gokongwei Villa. Marangya ang kabuuan ng kwarto. Mga sapin na yari sa mamahaling seda. Isang eleganteng kurtinang nakalaylay sa ibabaw ng kama. At mga muebles na yari sa pinakintab na kahoy na mahogany. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan nito, malamig at tila walang buhay ang silid. Hinaharangan ng mabibigat na kurtina ang liwanag ng araw, dahilan upang manatili ang paligid sa mapusyaw at malungkot na anino. May ilang personal na bagay sa paligid. Mga larawang naka-frame at ilang librong nakakalat. Ngunit hindi pa rin ito nagawang bigyan ng init at sigla ang silid. Nakatitig siya sa laptop na nakapatong sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang mahinang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha, inilalantad ang tensyon at pagkabalisang hindi niya maitago. Samantala, lalo namang bumibigat ang katahimikan ng silid. Makapal, nakakasakal, at tila unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Nagsimula nang kumalat ang balita tungkol sa pagkasira ng kanilang kasunduan sa pagpapakasal. Nasagap na rin ito ng media. At ngayon, laganap na ang mga balitang may mga pamagat na. Tinuldukan ni Maxwell Escudero ang kanyang kasunduan sa pagpapakasal kay Cassandra Gokongwei. Nayanig ang mundo ng negosyo habang nahaharap sa kawalang katiyakan ang ugnayang Escudero-Gokongwei. Nababalot ng tanong ang hinaharap ng kolaborasyong Escudero-Gokongwei matapos ang pagkansela ng kasunduan sa pagpapakasal. At marami pang iba. Mabilis na kumalat ang mga ito, malinaw na palatandaan na ang isang bagay na dati pribado lamang ay unti-unti nang nagiging pampublikong usapin. At hindi lamang iyon. Nakuha rin ng mga mamamahayag si Cassandra. Nahuli siya sa isang sandaling hindi siya handa. Bahagyang nabasag ang kanyang karaniwang tindig. Nagmistulang marupok ang kanyang anyo. At kitang-kita sa mga larawan ang pagkayanig ng kanyang composure. Kumulo ang kanyang dugo nang makita ang mga iyon. Hindi niya kailanman ginustong makita siya ng buong mundo sa ganoong kalagayan. Mahina, sugatan, at tila iniwan. Habang patuloy na nag-scroll si Cassandra sa mga sumunod na publikasyon at komento sa social media, lalo lamang nagliyab ang kanyang galit. Sunod-sunod ang mga komento. Mga taong naaawa sa kanya. Mga haka-hakang puno ng espekulasyon tungkol sa kanyang dalamhati. At mga mabababaw na mensahe ng pakikiramay. Bawat salitang nababasa niya ay tila isang punyal na paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang dibdib. Paano nila nagagawang tingnan ako bilang isang taong dapat kaawaan? Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang masama ang tinging nakatuon sa screen. Sa kabila ng lumalaking kontrobersya, walang tigil na kumilos ang mga pamilyang Gokongwei at Escudero upang mapigilan ang paglala ng iskandalo. Naglabas sila ng mga opisyal na pahayag upang tiyakin sa publiko na nananatiling matatag ang alyansa ng dalawang makapangyarihang pamilya sa mundo ng negosyo. Na hindi maapektuhan ang kanilang kooperasyon. At hindi mababawasan ang kanilang impluensya. Ngunit para kay Cassandra, hindi iyon sapat. Si Cassandra Gokongwei iniwan ni Maxwell Escudero. Mapait niyang ibinulong ang mga salita habang lalong humihigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ng mesa. Hindi niya hahayaang kaawaan siya ng kahit sino. Hindi sa harap ng publiko. At lalong hindi sa pribado. Patuloy siyang nag-scroll sa iba't ibang larawan mula sa mga kamakailang kaganapan.
Karamihan sa mga ito ay mula sa paglulunsad ng Velor Fragrance House, isang proyekto kung saan naging bahagi ang Venture and Corporation. Karamihan sa mga larawan ay karaniwan lamang. Si Maxwell na nakikipagkilala sa iba't ibang personalidad. Si Maxwell na magalang na nakangiti. Si Maxwell na mahinahong nakikisalamuha sa mga panauhin. Ngunit may isang larawan na agad nagpahinto sa kanya. Nakasayaw ni Maxwell ang isang babae. Sa unang tingin, wala namang kakaiba rito. May iba pang mga panauhing sumasayaw sa paligid nila. Maaliwalas ang kapaligiran. Normal ang eksena. Ngunit may isang bagay sa paraan ng pagtitig ni Maxwell na tila tumagos ng diretso sa kanya. Hindi iyon ang karaniwang malamig at walang pakialam na ekspresyong madalas nitong isuot sa mga pagtitipon. Sa larawang iyon, nanatili ang kanyang atensyon sa babae. Nakatuon. Buhay na buhay. At imposibleng mapagkamalan. Biglang nagsimulang magkarera ang isip ni Cassandra. Lahat ng alaala ng mga pagkakataong pilit niya itong inaanyayahang sumayaw sa mga nakaraang okasyon. Lahat ng pagkakataong ipinakita nito ang maingat at sinadyang paglayo ng damdamin. Lahat ng iyon ay marahas na sumalungat sa ekspresyong nakuhanan sa iisang litratong iyon. Bakit hindi niya ako kailanman tiningnan ng ganoon? Sino ang babaeng ito? Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakalutang ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng telepono. Mula nang maghiwalay sila, nagtalaga siya ng isang pribadong investigador upang subaybayan ang mga galaw ni Maxwell. Karamihan sa mga larawang na ipadala sa kanya ay walang gaanong kabuluhan. Ngunit ang isang ito, ang simpleng sulyap na ito sa isang bahagi ng pagkatao ni Maxwell na hindi niya kailanman nasilayan, ay sapat upang muling sindihan ang apoy ng paghihinala at sakit na matagal niyang pilit binabaliwala. Mariing nagsalubong ang kanyang mga labi sa isang manipis na guhit. Malamig ang kislap sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, isa lamang ang kanyang naging pasya. Aalamin niya ang lahat. Ano man ang maging kapalit nito. Sa nakalipas na buwan, tahimik na isinakatuparan ni Ethan ang kanyang mga plano. Sa pamamagitan ng isang proxy account na maingat niyang inihanda at itinago, lihim niyang inilipat ang mga pondo mula sa Aboitiz Group, ang kumpanyang pag-aari ng kanyang asawang si Judy Ann, patungo sa sunod-sunod na mga pamumuhunang may mataas na panganib ngunit may malaking potensyal na kita. Bawat kalkulado niyang hakbang ay lalo siyang inilalapit sa mga pakinabang na ninanais niyang makamit habang maingat niyang tinitiyak na walang makakatuklas sa kanyang ginagawa. Bawat paglilipat ng pondo, bawat pagbili, bawat transaksyon, lahat ng ito ay lalo siyang inilulubog sa mapanganib na landas. Ngunit patuloy niyang kinukumbinsi ang sarili na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kinabukasang pinapangarap niya kasama si Amara. Kamakailan, may mas malalim pang pagkadismayang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nasasakal sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Judy Ann. Napapagod na siyang tratuhin na para bang isa lamang siyang palamuti sa buhay nito. Isang asawang ipinapakita sa mga pagtitipon, marangyang salo-salo, at mga hapunang pangnegosyo upang pagandahin ang imahe nito sa harap ng iba. Bawat kabutihang ipinapakita ni Giuliani ay tila may nakatagong kapalit. Isang paalala ng lahat ng bagay na di umano iutang na loob niya rito. Ang talas ng mga salita nito. Ang maingat na paghahalo ng alindog at panunuri sa bawat pakikitungo. Lahat ng iyon ay unti-unting nagpapagod sa kanya. At si Lucas, mula nang ipadala ang kanyang anak sa isang boarding school sa Switzerland, wala na siyang pagkakataong makita ito ng personal. Mga tawag sa telepono na lamang ang natitirang tulay sa pagitan nila. Maikling sandali kung saan naririnig niya ang tinig ng kanyang anak at pansamantalang napapawi ang kanyang pananabik. Magtiis ka muna, Lucas, tahimik niyang bulong sa sarili. Sisiguraduhin ng iyong ama na muli tayong magkakasama sa lalong madaling panahon. Sa likod ng mga saradong pinto, muli niyang sinuri ang pinakabagong mga ulat sa pananalapi. Kumikinang sa screen ang mga numero, wari nang aakit sa kanya. Isang maliit at kontentong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gumagana ang plano. At sa lalong madaling panahon. Oo, sa lalong madaling panahon. Mahuhulog na sa tamang pwesto ang lahat ng piyesang matagal na niyang pinagkakabit-kabit. Balita ko, malaya ka na ulit sa merkado ng pag-ibig.
Pabirong tinukso ni Bert si Maxwell isang hapon habang magkasalo silang nanananghalian sa The Sanderson Sunday, isang elegante at modernong restaurant sa Sydney. Nanatiling tahimik si Maxwell. Nakatutok lamang ang kanyang tingin sa pagkaing nasa kanyang harapan. Si Maxwell Escudero, ang gwapo at matagumpay na punong ehekutibo, ay opisyal ng Malaya. Ang pinakabagong pinag-aagawang binata ng lipunan, dagdag pa ni Bert na may nakakalokong ngiti. Lumipas na ang isang linggo mula nang magsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagkasira ng kasunduan sa pagpapakasal nina Maxwell at Cassandra. Sa panahong iyon, walang tigil na kumilos ang pangkat ng public relations ng Escudero Group upang mapigilan ang paglala ng usapin. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi na lumaki pa ang mga balita at usap-usapang umiikot sa media. Tanging isang pahapyaw na tingin lamang ang isinukli ni Maxwell kay Bert. Kapag humupa na ang lahat ng ito, maaari ka nang bumalik sa Maynila, pagpapatuloy ni Bert. Oo, sa palagay ko ay maayos na ang operasyon dito. Nais kong personal na pangasiwaan ang bagong proyekto kasama ang Velor Fragrance House at Bahay ng Liwanag, mahinahong sagot ni Maxwell. Talaga ba? Kaswal na tanong ni Bert habang kumikislap ang pananabik sa kanyang mga mata. Hindi dahil kay Binibining Cruz. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Maxwell. Isang anino ng pananabik ang dumaan sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba? Gusto niya ako. Malakas na natawa si Bert. Umalingaw-ngaw ang kanyang tawa sa buong restaurant. Napalingon pa ang ilang kumakain sa kanilang direksyon, napukaw ng kanyang masiglang reaksyon. Napakakulit mo kapag nagtatanong ka ng mga ganyan. Natatawang sabi niya. Nang makita ang matalim na tinging ipinukol sa kanya ni Maxwell, agad siyang umayos. Pasensya na. Bahagyang umiling si Bert bago muling nagsalita. Hindi ko alam. Kailangan mo iyang itanong sa kanya mismo. Sandali siyang huminto bago ngumisi. Pero sa totoo lang, sa ekspresyon mong iyan, napakaseryoso. Napakatigas. Halos parang walang emosyon. Minsan nga ay parang isang makina. Sumandal siya sa kanyang upuan habang patuloy na nanunukso. Hindi katakatakang hindi madaling mahulog ang loob ng isang babae sa iyo. Tahimik si Maxwell. Ngunit ang tanong ni Bert ay tila nagising ang isang bahagi ng kanyang isip na matagal na niyang pilit binabaliwala. Iniisip din kaya niya ako gaya ng paraan ng pag-iisip ko sa kanya? Unti-unting sumikip ang kanyang dibdib. Mapapansin kaya niya kung susubukan kong lumapit? Magiging mahalaga kaya iyon sa kanya? O hanggang ngayon, boss niya lamang ang tingin niya sa akin? Wala nang higit pa roon? Marahan niyang ibinaba ang tinidor. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Talaga bang ganoon ako kasama? Tumango si Bert, bagaman nabawasan na ang kanyang pagtawa. Oo, nakakabigo ka minsan. Napangiti siya. Ngunit hindi maikakailang kaakit-akit ka rin. Umiling siya na tila naaaliw sa sarili niyang paliwanag. May mga taong kailangan lamang ng kaunting panahon at mas maraming dahilan bago tuluyang mahulog ang loob sa iyo. Dahan-dahang nagbuga ng hininga si Maxwell. Hindi man lamang niya namalayang kanina pa pala niya iyon pinipigil. Unti-unti siyang umayos ng upo. At sa sandaling iyon, tila may matibay na pa siyang muling namuo sa kanyang kalooban. Hindi na siya kontento sa paghihintay lamang. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pinahintulutan niyang umusbong ang pag-asa. Kapag nakabalik na ako sa Maynila, susubukan ko na. Ipapakita ko sa kanya. Sisiguraduhin kong mapapansin niya ako. Hindi na niya ako basta-basta maipagwawalang bahala. Sa pagkakataong ito, hindi na ako mananatiling tahimik. Bahagyang natawa si Bert, walang kamalay-malay sa unos na nagkukubli sa likod ng kalmadong anyo ni Maxwell. Kung ganoon, good luck sa'yo, Romeo, biro niya. Pero tandaan mo, hindi niya gagawing madali para sa iyo ang lahat. Manipis na nagsalubong ang mga labi ni Maxwell. Mas gugustuhin ko ang ganoon. Bahagya siyang tumigil bago muling nagsalita. Kung talagang mahalaga ang isang bagay, hindi naman dapat madaling makuha. Ngunit kahit patuloy siyang sumusubo ng tanghalian, wala roon ang kanyang isip. Hindi sa pagkain, kundi kay Amara. Kay Amara. At sa kung paano siya lalapit dito sa oras na makabalik siya sa Maynila. Nakaupo si Amara sa mahabang bangkong kahoy sa gilid ng pantalan.
payapa at tahimik ang gabi sa kanyang paligid. Ang mahinang liwanag ng mga parolang nakasabit sa kahabaan ng boardwalk ay sumasalamin sa tubig, lumilikha ng mararahan at kumikislap na alon sa ibabaw nito. Sa di kalayuan, marahang umiindayog ang maliliit na bangka. Paminsan-minsan, maririnig ang mahinang langit-ngit ng mga lubid at ang banayad na pagsalpok ng tubig. Ang tanging mga tunog na sumisira sa katahimikan ng gabi. Narito, ang hotdog mo. Iniabot ni Tony ang isang gourmet hotdog kay Amara. Kailangan mong tikman ito. Sa tuwing pumupunta ako rito, hindi pwedeng hindi ako kumakain ito. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang jacket at maingat na ipinatong iyon sa mga balikat ni Amara. Salamat! Pero ayos lang ako, tugon ni Amara, bahagyang tinatanggihan ang pag-aalala nito. Gayunpaman, hindi niya maikakailang nakaramdam siya ng kaunting ginhawa sa simpleng kilos na iyon. Ayaw ko lang na ginawin ka. Siguradong papagalitan ako ni na Justin at Miranda kapag nagkasakit ka, malambing na biro ni Tony habang muling inaabot ang hotdog. Saglit na nagdikit ang kanilang mga daliri nang tanggapin iyon ni Amara. Mahina siyang natawa. Isang mababa at banayad na tawang nakihalo sa marahang tunog ng tubig sa paligid nila. Masarap nga. Kumagat siya at dahan-dahang umiti. Talagang nagustuhan ko ito. Simple lamang ang lasa, ngunit sa ilalim ng maliwanag na mga bituin at sa tahimik na gabing iyon, naghatid ito ng kakaibang ginhawa. Kita mo? Nakangiting sagot ni Tony. Sinabi ko na sayo. Tahimik niya itong pinagmamasdan habang may munting ngiting naglalaro sa kanyang mga labi. Bahagyang ikiniling ni Amara ang kanyang ulo habang sinusuri ang mukha nito. Palagi mo bang dinadala rito ang mga nakakadate mo? Tahimik na ngumiti si Tony, isang banayad at tila may alam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang marahang sumandal ang kanyang mga daliri sa braso ng upuan. Patuloy na panunukso ni Amara, ibig kong sabihin. Talaga bang bawat isang date? Bahagyang umiling si Tony, sabay tawa ng mahina. Sa totoo lang, hindi pa ako umaabot sa ikalawang date. Pag-amin niya, habang ang kanyang mga mata ay tila hindi mawalay kay Amara sa paraang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ay, ikaw pala yung nang iiwan pagkatapos ng unang date. Hindi yung kabaligtaran, biro ni Amara, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi sa mapanuksong ngiti. Eksakto, sagot ni Tony, may halong aliw sa tinig. Pagkatapos ng unang date, lagi silang may reklamo. Mga maliliit na bulaklak lang daw ang binibigay ko o mga simpleng restaurant lang ang napupuntahan namin. Nakikita nila akong bumababa sa magandang sasakyan at inaasahan nilang mas marami pa. Hindi nila alam kung gaano kahigpit ang sitwasyon ko noon sa pera. Dahil doon, bahagyang natawa si Amara. Isang tawang totoo at hindi pilit. At ikaw, kahit simpleng street food lang ito, mukhang masaya ka talaga. Dagdag ni Tony habang bahagyang lumalapit ang kanyang tingin sa kanya habang pinagmamasdan siyang kumakain muli. Ang mahinang amoy ng kanyang pabango ay humalo sa hangin ng gabi. Banayad ngunit nakaakit. Umiti si Amara habang kumukuha ng tissue at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nagdikit ang kanilang mga daliri. Anong masama sa street food? Sa hotdog? Ani Amara, bahagyang tumawa. Hindi ko maintindihan kung bakit ginagawang big deal ng iba yon. Ayos lang naman sa akin. May maliit na kuryenteng dumaloy kay Tony sa sandaling iyon ng pagdikit ng kanilang mga kamay. Walang mali siya. Isang sandaling init lamang. Isang munting bigla ang sigla na nag-udyok sa kanyang umiti ng mas tahimik. Alam mo, sabi niya habang bahagyang tumitig sa malayo, may maliit akong tindahan ng pagkain dito noon. Diyan mismo. Itinuro niya ang isang madilim na bahagi ng pantalan. Talaga? Gulat na tanong ni Amara. Pagkatapos kong magtapos, iyon ang una kong trabaho. Ang pamilya ko. Hindi sumuporta sa gusto kong tahakin. Sa isang punto, itinakwil pa ako ng ama ko, pag-amin niya. May bahagyang anino ng kahinaan na dumaan sa kanyang matitigas na anyo. Marahang inabot ni Amara ang kanyang kamay at bahagyang ipinatong iyon sa ibabaw ng kamay ni Tony. Ngunit napatunayan mo naman na kaya mong magtagumpay, mahina niyang sabi. Oo, kumuha ako ng pautang sa bangko para sa unang restaurant ko at nakahanap ako ng mga kasosyo. Bawat pagsubok,
lalo akong pinatibay, sagot ni Tony habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. At ngayon? Tanong ni Amara. Ang nanay ko ay palaging sumusuporta sa akin at unti-unti nang bumubuti ang relasyon ko sa tatay ko. Nagsisimula na nilang tanggapin ang mga desisyon ko. Gusto kong ipakita sa kanila na kaya kong magtagumpay sa sarili ko, sagot ni Tony, may banayad na ngiting nakapaskil sa kanyang mga labi. Ramdam ni Tony ang init na hindi niya inaasahan. Ang lapit nila. Ang malamig ngunit payapang simoy ng gabi. Ang marahang paghampas ng tubig sa pantalan. Parang lumiit ang mundo sa kanilang dalawa lamang. At sa katahimikang iyon, hindi niya napigilang namnamin ang sandaling iyon ng tahimik. Humahanga ako sa iyo, Tony. Sigurado akong ipinagmamalaki ka rin ng mga magulang mo, tapat na sabi ni Amara. Pinutol ako ng pamilya ko mahigit 1 taon na ang nakalipas dahil sa aking diborsyo. Naniniwala silang mabuti siyang tao. Samantalang, huminto siya at ang tinig ni Amara ay bahagyang nanginig. Agad namang mahigpit na tinakpan ni Tony ang kanyang kamay, tila inaalo at pinatatag siya. Ayos lang yan. Sinabi sa akin ni Miranda ang ilang detalye. Sana balang araw ay makita rin nila ang katotohanan, marahang bulong ni Tony habang bahagyang lumalapit upang marinig siya ni Amara sa gitna ng banayad na hampas ng alon. Si Miranda lang ang nakakita sa akin noong bumagsak ako. Mahina ngunit may bahid ng ngiti na sabi ni Amara, tila binabalikan ang alaala. Kumusta ang kaso ng kustodiya? Tanong ni Tony. Sa pamamagitan ni Miranda, may kaunti siyang nalalaman sa sitwasyon nito. Maganda naman. Sabi ng abogado ko, malakas ang sansa ko, sagot ni Amara, may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Sana mapunta sa pabor mo ang desisyon. At kung may magagawa ako, kahit ano pa yan, sabihin mo lang, sabi ni Tony habang marahang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang likod ng kamay ni Amara. Nagkaroon ng isang tahimik na pagitan sa pagitan nila, habang ang gabi ay tila lalong lumalawak sa kanilang paligid. Ang mga ilaw mula sa pantalan ay banayad na sumasalamin sa mga mata ni Amara, at ang tingin ni Tony ay hindi may alis sa kanya. Pinagmamasdan niya ang kurba ng kanyang ngiti, ang bahagyang pag-angat ng kanyang kilay, at ang natural na paraan ng kanyang pagharap sa malamig na simoy ng gabi. Mula pa lamang sa unang sandali na nakita niya ito, alam na ni Tony na may kung anong kakaiba sa kanya. Isang bagay na tila humihila ng pansin. Isang puwersang hindi madaling baliwalain. Sa mga kwentong ibinahagi ni Miranda, lalo lamang lumalim ang kanyang pag-unawa sa tapang nito, sa mga pinagdadaanan nito, at sa tahimik ngunit matatag na lakas ng loob nito. Bawat salaysay ay tila nagdagdag ng bigat sa paghanga niya. Hanggang sa unti-unting naging malinaw sa kanya na hindi na ito simpleng paghanga lamang. Sa loob ng 2 pagkakataon ng kanilang pagkikita, napagtanto ni Tony na siya ay nahulog na. Hindi dahan-dahan. Hindi maingat. Kundi buong-buo. At hindi na niya ito maitatanggi. Sa isang tahimik na pag-amin sa sarili, tila bumulong ang kanyang isipan. Ngayon ko pa lamang siya nakikilala, ngunit ang aking puso ay tila pag-aari na niya. Nais niyang maging sapat na matapang upang bumuo ng ugnayan. Upang lampasan ang alinlangan. Upang mahalin siya ng walang pagtatago. Kahit pa nangangahulugan ito ng paglalantad ng sarili niyang kahinaan. Sa pagitan nila, nakalimutang kainin ang hotdog na nakapatong sa bangko. Isang simpleng pagkain na tila nawala ng halaga sa bigat ng sandaling iyon. Ordinaryo ang gabi sa lahat ng aspeto, ngunit sa paraan ng pagpaparamdam ni Amara ng presensya, ito ay naging hindi pangkaraniwan. Biglang sumikip ang dibdib ni Tony. Ngunit hinayaan niyang damhin iyon. Ang init. Ang lapit. Ang tahimik na kilig ng simpleng pagdampi ng kanilang mga mundo. Maaaring maghintay ang mundo, naisip niya. Sa sandaling ito, siya lamang. Si Amara lamang. At sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng mga ilaw at alon, tahimik niyang inamin sa sarili ang katotohanan. Siya ay nahulog na sa pag-ibig. Sa susunod na kabanata, mas lalong lalalim ang damdamin ni Tony para kay Amara, at maaaring dumating ang sandaling hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman habang unti-unti namang nagiging komportable si Amara sa kanyang presensya. Samantala, isang nakakagulat na impormasyon tungkol sa mga lihim na transaksyon ni Ethan ang magsisimulang lumutang,
Nagbabanta na wasakin, hindi lamang ang kanyang mga plano kundi pati ang buhay na pilit niyang binubuo mula sa mga kasinungalingan. Kaya abangan natin,